kapayapaan at salita niyang totoo naway manahan sa inyo. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang dumating ang araw ng paglilinis sa kanila, ayon sa kautusan ni Moises, dinala ni Jesus ang kanyang mga magulang sa Jerusalem upang iharap sa Panginoon. Nang may sagawa nila ang lahat ng bagay ayon sa kautusan, bumalik na sila sa kanilang bayan sa Nazareth, Galilea. Ang batay lumaking malakas, marunong at kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Good evening everyone, and once again, Merry Christmas. Palakpakan po natin ang Panginoon. Pakibati naman po ninyong yung mga katabi ng Merry Christmas. Yan, Merry Christmas, Merry Christmas. Again, Pasko pa ho ha, Pasko pa po. Okay. Bilang isang bansa, buong pagmamalaki nating sinasabing, ang Pilipinas ang natatanging Christian nation in Asia. More than 86% ng ating populasyon sa bansa ay Romano Katoliko. Wow! Ang dami. Pero sa kabila ng katotohanan ito, may malungkot na balita. Yes, majority are Catholics. Unfortunately, 20% of marriages in the Philippines are broken. Sa US, 40 to 50% marriages end up in divorce. Alam niyo po mga kapatid, noong ako'y naghahanda para sa pagninilay na ito, nag-type ako sa Google. At sinulat ko doon ay, what is needed to have a happy family? Ano ang kailangang gawin upang maging masaya ang isang pamilya? Marami po akong nabasa, marami po akong natuklasan. Kung kaya't pinagsama-sama ko ang mga ito para hindi po makalimutan, gumawa ako ng acronym. At ang acronym na ito ay MATH. M-A-T-H. MATH. Everybody? Again, spelling M-A-T-H. Math. Ano ba ang letter M? Letter M stands for meal. Meal. As simple as kainan. Sabi sa research, eat at least one meal together. Gusto nyong maging masaya ang pamilya? Dapat kumain tayo ng sama-sama kasama ang buong pamilya. Take note of that. Kasama ang buong pamilya. Kahit isang beses lang sa isang araw. Kung posible lang, no? Kasi may mga ibang tatay o nanay na nasa ibang bansa. Pero kung naririto lang naman din, sana magsama-sama. Pwedeng breakfast, pwedeng lunch, pwedeng dinner. Pero alam po ninyo, ito po yung nakakalungkot. Nandyan na nga sa bahay, lahat ng miyembro ng pamilya, pero kapag oras ng kainan,
hindi nagsasama-sama. Reality check. Kapag kainan na, pinipilit pa ang marami, lalong-lalo na ang mga anak na kumain. Pero ayaw. Bakit? Busy sa cellphone. Busy sa kakalaro. Busy sa kakatext. At marami pang iba. Ganoon ang nangyayari. Kung kaya't mga anak na naririto, may pakiusap sana ako sa inyo. Put your mobile phones aside. Spend quality time. No? Isang tabi mo muna. Ilagay mo muna. No? Bitawan mo muna ang cellphone. Yung iba naman, may cellphone na dinadala sa kainan. Habang nagkukwento si nanay at si tatay, anong ginagawa ng mga ilang anak? Text dito, text doon, laro dito, laro doon. Kapag nagtatanong, nagbibingi-bingihan. At alam ninyo, mga anak, nambabastos na kayo noon. Sorry to say this, pero ganoon ang nangyayari. May sinasabi, pero hindi nakikinig. Mas busy doon sa kausap sa cellphone. Kaya ito ang pakiusap ko sa inyo. Kapag kainan, please, put your cell phones down. At meron din po akong pakiusap sa mga magulang naman na naririto. Kapag kainan, pwede ho ba? Huwag muna kayong mag-sermon. No? Kasi yung iba, sermon dito, sermon doon. Sa palagay ninyo, bilang isang anak, gaganahan ka bang kumain? Hindi, di ba? Mas gusto mo nang matapos agad. There is always a time for everything. Make your meal exciting. Sana mangyari ito kung isasantabi muna ang sermon. Pagkatapos na lang, huwag doon sa kainan. Gumawa po tayo ng dahilan para sa isa't isa'y kumain ng sama-sama. Di ba? Ito yung malinaw na narinig natin sa ating ikalawang pagbasa. Huwag niyo munang masyadong sermonan ang mga anak kasi nakakababa yan, no? Ng tingin sa sarili. So, yun ang una. Para ikaw ay magkaroon ng masayang pamilya, remember the letter M, meal. Make a quality meal time. Ang ikalawa, letter A, which is assignments. Everybody say the word assignment. Ano bang ibig sabihin sa assignment? Mga kapatid, lalong-lalo na sa mga magulang na naririto, turuan ninyo ang inyong mga anak. Turuan ninyo. Kung walang kakayahang magturo, at least nandyan ka sa tabi nila. Kasi sa mga panahong ito, dito mo makikita ang mga strengths and weaknesses ng iyong anak. Be there for them. Be there for them, lalong-lalo na kapag bata pa lamang ang iyong anak. Ibang usapan siyempre kapag matanda na. Pero ngayong bata pa lamang siya, sana samahan mo siya sa pag-aaral. Doon mo malalaman kasi kung saan siya mahina. Hindi po yung kapag na-receive ninyo ang report card ng bata, pagagalitan niyo, bakit napakababa ng grades mo? Bakit? Nandoon ka ba nung siya'y nag-aaral? O sapat na sa iyo yung magbayad sa eskwelahan o dalhin siya doon sa paaralan? Yun ba ay sapat na? Hindi. Sana maging nandyan lagi sa mga anak kapag gumagawa ng mga assignments. At pangatlo, letter T, which is trips. Everybody say the word trips.
Trips. Mga kapatid, ano bang ibig sabihin ng trips? Ang ibig ko sabihin sa trips ay, lumabas naman kayo bilang isang pamilya. When was the last time na lumabas kayo bilang isang pamilya? Ako po, aaminin ko sa inyo. Naalala ko nung buhay pa si nanay at tatay, naalala ko ito, lumabas kami para kumain, no, bilang pamilya. At saan kami pumunta? Talagang lumabas kami. Labas lang po ng bahay. No kidding. No? Alam niyo po, siguro sasabihin niyo, Father, niloloko naman yun. Hindi po. Totoo po namin ginawa yun. Bahay namin, tapos naglabas lang kami ng mesa. But take note of this. Napakasimpleng gawain. Pero, nagmarka iyon. Nagmarka iyon. Imagine, 50 years old na ako. Kailan na ginawa iyon? If I'm not mistaken, I was just then 16 or 17 years old. Nagmarka. Kasi talagang pinaghandaan. At yung ulam namin, naalala ko lang po, adobo, tinapa, itlog na maalat. That's it. Pero, it made a difference. It made a difference. Kaya nga kapag sinasabi kong trips, literally, lumabas po sana kayo bilang isang pamilya. Pero let us also be creative about this. Kung kaya ninyo, mangibang bansa, edi gawin, edi wow. No? Pero alam po ninyo, kapansin-pansin, maraming gustong pumunta ng Baguio. Maraming gustong pumunta ng Boracay, ng Tagaytay, at marami pang iba. Pero wait, marami po ang nagsasabi sa akin, kasi taga Pampanga po ako. Father, punta naman tayo sa Pampanga, maraming magagandang lugar doon. Pero alam po ninyo, lagi kong sinasabi, yes, maraming magagandang lugar sa amin, sa Pampanga. Pero, mas maraming magagandang lugar dito sa inyong lugar, sa Nueva Ecija. Let's just make a test. Sino na rito, itaas ang kamay, sino na rito ang pumunta sa Tanawan, itaas ang kamay. Tignan po ninyo, hindi lahat ay pumunta pa, na kung tutuusin, napakalapit lang. Siguro karamihan sa inyo pumunta na ng Maynila, pero yung lugar dito, did you explore it? Sa totoo lang po, ang dati ko po kasing assignment bago ako napunta dito ay sa Bangad. No? Doon po sa Bangad. At doon ko nakita ang ganda ng Nueva Ecija. Dinala po ako ng mga parokyano sa iba't ibang lugar. Ang pinakamalapit ay ang Tanawan. Napakaganda ng lugar na iyon. At sa totoo lang, parang katulad lang siya ng Tagaytay. Tip lang po kung gusto yung mga hindi pa nakapunta. Pumunta kayo ng umaga, malamig-lamig. Doon na rin po kayo mag-breakfast. O kaya, yung bandang 4:00 ng hapon, hintayin ninyo ang sunset. Napakagandang tanawin. So sana, learn to explore. Lumabas kayo bilang pamilya. Sana grab the opportunity. Alam po ninyo mga kapatid, iba kapag lumalabas ang buong pamilya. Iba. You'll never know what will happen kasi sa bukas, sa makalawa. Yumauna ang nanay ko at tatay ko. Pero isa sa mga memorable experiences namin ay kapag lumalabas kami. Kung kaya sa mga nanay at tatay na naririto, do you have memorable experiences na lumalabas bilang pamilya? Nandyan po ang Plaza Lucero. Nandyan ang mga malls. Nandyan po ang maraming magagandang lugar. Sana maximize the place. At yung letter H. Ano yung letter H? House chores. Gawaing bahay. Mga kapatid, may paalala lang ako sa inyo. Si nanay o kaya yung mga ilan kapatid ay naglilinis ng bahay. But have you
done this already? Yung maglinis ng bahay bilang isang pamilya. Have you done that already? Kami po, aminado ako, ang nanay ko, gustong-gusto niya talaga yung kusina. Sa kusina siya talaga. Ang tatay ko, bruskong, mas malaki pa sa akin. Maniwala man kayo sa hindi, siya ang mahilig maglinis ng bahay. Noong mga panahon na iyon, doon ko natutunan kung paano magbalde, paano mag-isis. Kasi ngayon, social na may vacuum na. Pero noon, wala pang ganoon. Isang pamilyang naglilinis. At alam po ninyo, napakagandang karanasan. At masasabi ninyo, wow, ang sarap pala na sama-samang naglilinis. Kasi magkakaroon po ito ng malasakit sa tahanan. Mga practical tips lang po ang aking ibinabahagi sa inyo upang ang pamilya ay maging masaya. Ito ay ayon sa Google. Ano uli ito? Yung math, M, meal, A, assignments, T, trips, and letter H, house chores. Pero mga kapatid, ang pinagdiriwang natin ngayon, hindi po yung happy family. Ang pinagdiriwang natin ay holy family. Paano magiging holy ang pamilya? Ang pamilya na sina Jose, Maria, at Jesus. Mauna tayo kay Maria, Mary. Si Mary, kung titignan po ninyo, ay mapagkumbaba. Sana matuturing magpakumbaba tulad ni Maria. When was the last time na pinuntahan po ninyo yung tao na nagkaroon kayo ng samaan ng loob? Kapatid mo ba ito? Nanay mo ba ito? Tatay mo ba ito? No? Apo mo, pamangkin mo? Sana magpakumbaba. Learn to forgive. Si Jose, kilala na tao bilang a man of faith and action. Hindi lang siya sa gawa. Siya rin po ay kilala bilang isang tatay na nananampalataya, nagdadasal. Kung kaya't mga kapatid, ito rin ay paalala sa bawat pamilya. Sabi nga, the family that prays together, stays together. Kaya natutuwa ko sa mga pamilya na sama-samang nagsisimba, nagdadasal. At sana tularan po natin ang banal na pamilya. At syempre si Jesus na punong-puno ng pagmamahal. Sana ang bawat pamilya ay matutong umunawa, matutong magmahal sa isa't isa. Hindi naging perpekto ang buhay ng banal na mag-anak. Pero nanatili silang banal dahil alam nila kung paano magpakumbaba, manalig, tumalima sa kalooban ng Diyos at higit sa lahat, magmahalan. Ipagdasal natin ang bawat pamilya, ang kabanalan ng buhay, ang integridad ng bawat pamilya. Sana mga kapatid, laging buo ang pamilya. Always remember, a holy family is also a happy family. Once again, Merry Christmas. Palakpakan po natin ang Panginoon. Magsitayo na ang lahat. Sumasampalataya